Bastos po na ugaling ni Banat Bay, umabot na po ng Netherlands, mga kababayan. Pakinggan po natin at ating pong bigyan ng reaksyon ang mga pinagsasabi nito. Ano sir, yung reaction mo din sir doon sa pagsabi ni BBM na I'm angry. Tapos parang Kalokohan yun, puro drama lang yun, yung I'm angry. Kasi hindi naman namin kailangan ng marinig pa yung emotion mo. Ang kailangan namin yung action mo. Hindi kami, kulang ka sa aruga. Na kailangan namin pakinggan pa kung ano yung nararamdaman mo. Wala kaming pakialam sa nararamdaman mo. Ang kailangan namin, action mo. Diba? I mean, 3 taon na nakalipas, ngayon mo lang na sa Amsterdam. Maraming tumatawa dito eh. Kahapon, nakasabay ako sa elevator. Tumatawa-tawa ng ganyan. Hindi alam ko pa nang igaganon yung sa elevator, tumatawa-tawa. Ganun ang mga tumatawa-tawa dito, may tama. Nakaganon. Nakaganon ka ba? Bakit ka tawa ng tawa habang sinasabi mong I'm angry? Mali yun, hindi tama yun. By the way, punta ka dito sa Amsterdam. Marami dito nag-aalog ng Coke. totoo. Coca-Cola ha? Si Coke Zero, marami dito. Punta ka dito, baka mag-enjoy ka. Di ba? Ayun mga kababayan, hanggang ngayon po yung pambabastos na ginagawa nila kay PBBM, yung paggamit nila ng salitang Coke at yung kinukwento niya na patawa-tawa. Alam nyo, lahat po ito ay kanilang pahaging kay PBBM, no? Hindi man nila diretsong sinasabi pero yun po yung gusto nilang palabasin. Hanggang ngayon, yan pa rin po yung ginagamit nilang pambato kay President Marcos Jr. At talagang dumadayo pa po sila sa ibang bansa para gawin iyon. Wala na po tayong aasahang paggalang at pagrespeto na makukuha tayo sa mga DDS para po kay PBBM. Wala na po. Para sa kanila, ang irerespeto lang po nila ay si Duterte. Pinagtatawanan niya yung pagsabi ni PBBM na nagalit siya or angry siya dun sa natuklasan nila patungkol sa mga flood control at natatawa daw si PBBM. Kasi nagiging sarcastic na si PBBM. Natatawa na lang siya sa inis. Yun po yun eh. Yun yung ibig sabihin nun. Natatawa na lang siya sa inis at sa galit dahil dun sa mga natuklasan niya. Pero ito, si Banat Bay, pinapalabas na hinahaluan ng malisyosong idea yung pagtawa ni PBBM doon. Tapos, sinasabi niya na parang drama lang ito, palabas lang ito, nung sinabi na nagagalit na si PBBM. So, sinong may karapatang magalit sa inyo? Si Duterte lamang? Si Duterte lamang may karapatang magsabi na galit na siya kapag meron siyang hindi nagugustuhan? At yung ibang presidente walang karapatang magalit? At saka, bakit mo sinasabing drama lamang ito? Or palabas lamang ito? Yun po kasi yung na-pick up ko sa kanya na parang sinasabi na ang lahat ng nangyayaring pagbulatlat at pagpapaimbestiga sa mga maanumalyang flood control ay drama lamang? Yan ang hirap po eh. Yan ang hirap sa mga DDS. Kapag may nagpaimbestiga, kapag binulatlat, kapag po ay binusisi, no? Ibinulgar sa publiko, para sa kanila drama lamang kasi hindi yung poon nila ang gumawa. Para sa kanila pakitang tao. Para sa kanila palabas. Binubulat-lat na nga, iniimbestigahan na nga, isinisiwalat na nga, at pinapangalanan pa, pero para sa kanila drama lamang ito. Yung ginagawang paglaban sa korupsyon at katiwalian ng kasalukuyang gobyerno, para sa kanila drama lamang ito. Hindi lamang po kay Banat Bay ko yan narinig, sa iba pang DDS. Pinapalabas nila na ang lahat ng ito ay pakitang tao lamang at palabas. Tapos noon, na hindi pa nabubulat-lat ang mga issue ng flood control at ng kung ano-ano pang issue, para naman sa kanila walang ginagawa. Hindi nila labanan ng korupsyon. Hindi po ba, mga kababayan, hindi mo na alam kung saan lulugar ang pamahalaan natin sa mga DDS na ito? Kapag hindi nila nakikita na binubusisi, para sa kanila, walang ginagawa, weak, kung ano-anong negatibong sasabihin. Ngayon, binubusisi na, natuklasan na, at binubulgar na sa publiko, at inuunti-unti ng panagutin ang dapat mapanagot, at pinapakilala sa mga publiko ang mga involved na kontraktor, mga involved na congressman at senador, nang ang publiko ay matuto na at hindi na bumoto sa kanila, para naman sa kanila, palabas lamang. So, saan ka lulugar? Hindi po ba mga kababayan? Tapos, nung nagsabi na nagalit na yung presidente, lalagyan niyo pa ng malisyosong idea na kanyo tumatawa-tawa na para bang gusto niyo sabihin na may gusto silang sabihin eh.
At alam ko na uunawaan nyo kung ano yung gusto nilang palabasin. Tapos babanggitin mo yung Coke. Hanggang ngayon, yan pa rin yung pambabastos nyo kay PBBM. Hindi na kayo nagsawa, hindi na kayo tumigil. Hindi po ba mga kababayan, kitang-kita ang pagiging double standard ng mga ito, na para sa kanila kapag si Duterte ang nagsalita, tama, magaling, mahusay, palakpakan. Na para sa kanila pag si Duterte ang nagalit, nagbulatlat at nagpabusisi, mahusay, magaling, admirable, palakpakan. Chess master, master tactician. Pero kapag iba nang gumawa, para sa kanila, katawa-tawa, palabas lamang, pakitang tao, at hahaluan pa ng malisyosong idea para mapulaan si PBBM or para yung tipong maudyukan din ng mga tao na bastusin din si PBBM. Gagamitin pa yung salitang Coke, gagamitin pa yung tumatawa, nag-aano lamang ng elevator. Alam ko, nauunawaan nyo kung ano yung gusto kong sabihin eh. Na parang gustong palabasan na hi. Yun po yung aking naunawaan eh. Hindi man niya diretsong sinasabi, pero yan po yung kanilang style. Laging ganyan ang style nila, simpleng mambastos, simpleng maglagay ng malisyosong idea sa kanilang mga sinasabi para pulaan at bastusin yung mga taong tinatarget nila. Ganyan po ang style ng mga DDS. At nakita nyo naman po sa ibang mga video na ipinakita ko sa inyo, mga video nila, nalaman na natin kung anong plano nilang gagawin sa 2028. Paghihiganti. Kaya nila gustong manalo ulit sa 2028, alam na alam po natin kung anong vocal naman po sila dyan eh. Sinasabi nila sa publiko kung anong gusto nilang mangyari sa 2028. Kaya mga kababayan, nasa sa atin po kung papayagan natin na bumalik tayo sa ganung sistema. Sa ganung, alam niyo yun, away-away, murahan-murahan, bastusan-bastusan sa social media, sa publiko. At puro kabastusan ang naririnig natin at mura ang maririnig natin sa magiging presidente sa 2028. Nasa sa inyo po kung papayag kayo. Ako po hindi. Sumulat sa pool from 2016. Kung anong klaseng tao yung namumuno, kung ano yung lumalabas sa bibig niya, kung ano yung mga nagiging action niya, nagiging behavior niya sa publiko, ganun siya mag-isip. Yun ang laman ng puso niya. At ganun ang uri ng kanyang pamamahala. Hindi po tama yun, hindi po maganda ang bastos at balahura. Tignan niyo naman po yung nangyari sa bansa natin. Tama na yung mga paandar nyo, banat bay, mga DDS, tama na yung sistema nyo na nakakaumay na. Puro kabastusan, puro intriga, puro kasinungalingan, puro fake news. Yun kasi yung nakita namin sa inyo eh. Intriga, magkakalat ng chismis at wala nang pakialam kung mapatunayan ito o hindi. Tignan nyo na lamang po yung ginawa nilang pagpapalabas ng video ni alias Rene na si Michael Maurilio. Nasaan na siya ngayon? Nasaan na si alias Rene ngayon? Wala na. Nagkalat lang ng kasinungalingan, siniraan lang si Senator Risa Ontiveros tapos naglaho. Ang sabi, magpapakita ng patunay at ebidensya, pero hindi naman ginawa. Hindi humarap sa korte, hindi nagpakita sa media. Kukunin na lamang at lahat si Kibuloy ng USA, pero hindi pa nakatulong. Kasi nga, kasinungalingan, intriga, at wala silang pakialam. Walang pakialam mga DDS na yan, kung totoo or hindi ang sinasabi nila, ang importante sa kanila, masiraan nila ang isang tao, at mapaniwala nila ang kanilang mga supporter. Ganun po, kadumi maglaro ang mga yan. So nasa sa atin po mga kababayan kung hahayaan po natin na mamayagpag muli ang mga yan at magpatuloy ang kanilang sistema. Pambabastos, pagmumura, intriga, tanim ebidensya, kasinungalingan, fake news. Nasa sa atin po kung hahayaan pa natin makabalik ang ganyang uri ng sistema. Yun lamang po mga kababayan. Maraming po salamat sa panonood. Sana po makapagbigay kayo ng inyong opinion at malike nyo ang ating video at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.